God, praise the Lord. At palagay ko po, handa na po tayo na pagsalu-saluhan po natin ng kanyang salita ngayong umagang ito. Kaya sabay-sabay po tayo, bigkasin po natin itong mga salitang ito mula po sa ating mga puso. Ready? Go! Ako ay narito ngayon upang mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, kailangan ka po namin ngayong umaga. Kailangan po namin ng presensya mo. Kailangan namin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nawa nga po, Panginoon, ang anointing mo, ang wisdom mo, ang pangungusap mo, ang siya pong mangusap sa aming lahat ngayong umagang ito. At mag-uwi po nawa kami, Panginoon, ng wisdom. Mag-uwi nawa kami ng kapangyarihan. At nawa po, Panginoon, paglabas namin ng bulwagan na ito, magbigay kami ng karangalan sa inyo. As we open your word this morning, Lord God, lead us, guide us, and teach us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Ang pamagat po ng mensahe natin ngayong umaga ay karugtong nung po nakaraang pag-aaral po natin na pinamagatang The Path to Wisdom, Avoid Fools, or The 7 Signs of a Foolish Person. May papakita po ako sa inyo ng mga litrato, ng mga picture, at hulaan ninyo, sino itong mga to? Ano yung mga pamagat ng kanilang, anong movie yung kanilang pinagbidahan? Unang picture po, sino itong mga ito? Three Stooges, hindi yan Tito, Vic, and Joey. Three Stooges po yan. Si Larry Moe and si Curly. Yung pong susunod na picture, sino to? Mr. Bean. Alam ko, idol to nung iba dyan. Itong pangatlo, sino to? Anong movie to? Ano? Okay, Dumb and Dumber. Okay, yun po itong movie na ito, Dumb and Dumber. At ito pong panghuli, inabot to nung iba. Hindi ko na inabot kasi ito, no? Charlie Chaplin. Ito pong apat na ito na picture na pinakita ko po sa inyo, what do they all have in common? What do they have in common? They are all comedians. Ano? Ang pamagat po natin ngayong umaga ay 7 Signs of a Foolish Person. Or yung Path to Wisdom, Avoid Fools. Siguro nung nakita natin itong mga picture na ito, naisip natin, probably what they have in common is foolishness. Siguro naisip natin, they are fools. Naisip ba natin yon? They are fools. Siguro ganun. Pero alam niyo po ba, listen to me, they are not fools. Pastor, paano hindi sila naging fool? Di ba puro nga ginagawa nila, katatawanan, comedy yung ginagawa nila. Alam niyo po, they are funny, but they are not necessarily fools. Kasi po, sa Bible, iba po ang definition ng fool. Hindi ho komot nakakatawa, hindi ho komot komedyante, fool na kagad. Pero sa definition po ng Bible, ang foolish person is someone who hurt himself, hurt other people, and hurt God. Ito pong tatlo po na ito. Sila po, they are funny, but they do not hurt other people. They do not hurt themselves, they do not hurt God. Na siguro sa ibang mga pamamaraan. Pero sa Bible po, itong tatlong ito. When you hurt yourself, when you hurt other people because of your words, because of your action, and when you hurt God, when you offend God, then that is foolishness. Kaya ngayong umaga po ito, titignan po natin, ano ba itong 7 signs of foolishness na ito? Noong nakaraan po, pinag-aralan na po natin yung unang tatlo. Ano nga yung unang tatlo? Nasa handouts natin. Una po, according to the book of Proverbs, ang mga fools ay yung hindi naniniwala sa Diyos. Pinag-aralan po natin yung nakaraan yan. Napakadali lang naman malaman yan. Sabi po sa Bible, the fool says in his heart, there is no God. At sabi po natin, napakadali lang naman para malaman kung may Diyos o wala. Sagutin mo lang yung tanong, ano ang nauna, itlog o manok? Never mo masasagot yung tanong na yan kung ano ang nauna, itlog o manok, hanggat hindi ka naniniwala na mayroong Diyos. Kung naniniwala ka na walang Diyos, ano nauna, itlog o manok? Magugulo isip mo, makukurta isip mo, mababaliw ka hanggang sagutin mo yan. Pero pag sinagot mo sa sarili mo, dahil may Diyos, nauna ang manok. Naging maliwanag ka agad. Okay? So, a fool says in his heart, there is no God. Yun po yung unang sign that we are a foolish person. Another sign that we are a foolish person kapag hindi natin kontrolado ang ating dila.
Pag yung dila mo naglalabas ng apoy, naglalabas ng asupre, naglalabas ng gulo, ng problema, hindi natin kontrolado yung dila, then that is a sign of a foolish person. And another sign, last time pinag-aralan natin, pangatlo, yung ayaw ng tinuturuan, ayaw ng itinutuwid. Bawal i-correct, bawal mag-suggest, bawal na turuan ng tama, ayaw makinig, ayaw matuto. Yun po yung pangatlong sign that we are a foolish person. Ngayong araw na to, dudugtungan po natin to ng 4 pa. Natatapusin po natin hanggang 7. Ano po yung ika-4 na sign that we are a foolish person? Ayon sa Proverbs, ang hangal ay yung tao na ayaw sa karunungan. Yung ayaw matuto. No, ayaw lumago ang isipan, yung kontento na kung ano yung meron siya, kung ano yung alam niya ngayon, yun na lang yun. Ipaglalaban niya, ipagpipilitan niya. Proverbs chapter 1, verse 22. How long will you, simple ones, love your simple ways? How long will you mockers delight in mockery and fools hate knowledge? Hanggang kailan pa na itong mga mangmang aayawan ang knowledge, di ba? You fools, sabi niya, and fools hate knowledge. Yun daw po mga mangmang, ito raw po yung mga tao na ayaw nang matuto sa buhay. Ito raw po yung mga tao na kontento na kung ano yung meron sila. Kontento na kung ano yung alam nila. Ayaw na raw pong lumago ang kaalaman. Ayaw na lumago yung pagkatao. Yung pinapaniwalaan niya, yun na yun. No, ang alam mo na ang past tense ng buy ay bide. Happy ka na ron. At paglalaban mo na yun ang past tense ng buy. Nung bata po ako, meron akong classmate, nagsusumbong sa teacher. Ma'am, sabi niya, ma'am, si ganito, si kuya, he did not bide. Sabi niya ganon. Sabi nung teacher, mali. Dapat, he did not buy, hindi bide. Ang past tense ng buy ay hindi bide, bought. Sabi nung kay eskwela ko, ma'am, hindi. Ibig ko sabihin, hindi siya nagbayad. He did not bide. Hindi siya nagbayad. No, foolishness. And when we are like that, we are a fool. Kapag ayaw nating mag-grow, kapag ayaw nating madagdagan yung kaalaman natin, ayaw nating mag-improve, then we are a foolish person. Alam niyo po, ang mga Filipino, isa po sa challenge sa mga Filipino, at maraming Filipino tinanggap na itong challenge na ito. Yung pong P at saka F. Yan, marami yung problema sa mga Pilipino. Hindi nila yan ma-perfect. Kaya naman, perfect. Yun ang ginagamit ng mga Pilipino dyan. Hirap tayo dyan sa P tsaka sa F. At hinayaan na lang natin na mahirapan tayo dyan. Ayaw na natin mag-grow. Meron pa, B at saka V. Yan, nahihirapan tayo dyan. So ano ang flavor ng noodles na niluluto mo? VIP. Yung noodles mo, VIP. Na hirap tayo dito sa V tsaka F na ito. Pwede naman nating improve. Pwede naman nating practicein. Di ba? Dapat po nag-grow ang knowledge natin. Isa pa ang problema natin mga Filipino sa grammar, yung in, on, tsaka at. Hirap na hirap tayo dyan. On the table, in the bus, at the house. Hirap na hirap tayo dyan. Bakit to? Kasi sa Tagalog, yung in, on, tsaka at, isang word lang yan. Anong word? Sa. Sa lamesa, sa loob ng bus, sa bahay. Sa English, on the table. Litong-lito na ho tayo dyan. Ano ba talaga? I am at the table. I am at the bus. Hirap na ho tayo dyan. Pero pwede naman po natin na pag-aralan yan. Ang problema natin talaga yung preposition bilang mga Filipino. Meron pa tayong problema bilang mga Filipino. Ano pa? He, she, it. Hirap na hirap po tayo dyan. My mother went to the market. He bought some food. Tapos pag uwi, it is sleeping. Yung nanay mo naging it na. Hihirapan po tayo dyan. Papayag ka ba? Na yan na kinorek na ng teacher mo nung gumagawa ka ng informal writing ng elementary, hanggang ngayon, yun pa rin, yung kinokorek sa atin. Yung pong mga mangmang, masaya na po siya kung ano yung alam niya. Ayaw na humadagdagan yung karunungan. At kapag kinorek mo, nagagalit pa. Dapat po, nag-grow po tayo. Iba, pagka nag-aaral, na-stress. Ayoko nang pag-aralan yan, pastor. Na-stress ako dyan. Ayoko na matutunan yan, pastor. Nakakaproblema pa ako kapag inaaral ko yan. Happy na ako dahil dito. So, yung iba po, mahiyain.
Mahiyain nung araw habang buhay ng mahiyain. Dapat gumro po tayo dyan. Okay lang na mahihain ka nung ikaw ay single, nung ikaw ay bata-bata pa. Pero habang tumatanda na po tayo, dapat nababawasan na yung pagiging mahihain natin. Dapat nababawasan na yung pagiging sensitive natin. Dapat nababawasan na ito po mga ganyang bagay sa buhay natin. Part po yan ng maturity at ng pag-grow po natin. Minsan naman po yung ibang mga senior citizens, sorry ha, mga senior citizens, kayo ang taya ngayong araw na ito. Ibang mga senior citizens ayaw nang mag-grow sa kanila pong kaalaman. Minsan pagka matanda na, Apo, pakitext mo naman ito doon kay Kumare. Ba't hindi ko mag-text? Hindi ako marunong eh. Matanda na ako, hindi na ako mag-aaral mag-messenger, hindi na ako mag-aaral mag-text. Gusto mo, ilibing ka na namin. Total, matanda ka na pala. Hindi, ayoko pang mamatay. Pastor, huwag niyo muna ako ilibing. Ayaw mo pa ng ilibing. Kailan mo ba gustong kunin ni Lord? Next week? O gusto mo, tumagal pa? Kung gusto mo na ikaw ay tatagal pa ng 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, dapat nag-grow pa yung knowledge mo. Lalo po sa panahon natin ngayon, ang bilis ng technology. Kaya kahanga-hanga po yung mga seniors na techie. May kilala ba kayo na senior na techie? Alam niya yung Zoom. Meron po akong Bible study. Sa Zoom kami nagba-Bible study. 3 years na. Pag sinabi ko, pagkatapos ng Bible study, open po natin yung mga video natin para mag-screenshot tayo, mapicture natin yung mga umattend. Magsasalita yan, Pastor, paano ba i-open ito? 3 years na, hindi pa marunong mag-open ng video. So, dapat po nag-grow tayo, lalo na po sa technology. Marunong ba kayong gumamit ng QR code? Dapat to, alamin natin gamitin yan. No? Kasi minsan may makikita tayo, mga tarpaulin, ang nakalagay QR code. Ang gagawin mo, pipicturean mo na lang yung tarpaulin. Pero ang totoo, pag in-scan mo ng QR code mo, lahat ng detalye lalabas doon sa cellphone mo. Dapat po natututunan natin yan. GCash, marunong ba kayong gumamit ng GCash? Ang Pilipinas po yata ngayon, 50 million na yata ang gumagamit ng GCash, except you. O ikaw pa yung hindi marunong. Huwag mo na lang lagyan siguro ng daan-daan libo yung GCash mo para sigurado ka. Pero nakakatulong naman talaga sa transaction. Importante po na tayo po ay nag-grow. Importante po na bukas ang isipan natin. Importante po na malaya yung isipan natin para po matuto. Dapat po hindi makitid ang isip. Yung katabi mo, wag mo na nga yung katabi mo, wag na natin idamay katabi mo. Ikaw, ako, dapat po hindi makitid ang mga isip natin. Dapat po willing tayo na mag-grow. Dapat po matanggap natin na yung alam natin, hindi yun lang ang impormasyon at katotohanan sa buong mundo. Halimbawa po, adobo. Ang adobo mo, may itlog o wala? Di ba? Yung iba, may itlog. Yung iba, walang itlog. O doon sa mga may itlog, itlog ng pugo o itlog ng manok? Maski sa ibang adobo nila may itlog ng manok, yung iba may itlog ng pugo. Ang adobo ba mayroong pineapple o wala? Depende. Yung ibang adobo may asukal pa. Yung adobo walang asukal. Ang adobo po, hindi mo pwedeng limitahan. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ang tunay na adobo. Kasi ang talaga namang adobo, ibang adobo sa Norte, ibang adobo sa Visayas, ibang adobo sa Luzon, actually, ibang adobo ng kapitbahay mo, sa adobo mo. Ganyan din po ang lahat ng impormasyon sa mundong ito. Hindi mo pwedeng ituro na ito lang ang tama. Maski nga paglalaba Tanungin mo yung isang lola kung paano tamang paglalaba, tanungin mo yung pangalawang lola, magkaiba pa sila ng paraan ng paglalaba. Para sa kanya, kailangan ibabad, palu-paluin. Para sa kanya, dapat naman ikula sa araw. Iba-iba ang paraan ng paglalaba. So, hindi natin pwedeng isarado ang isip natin. Hindi mo pwedeng sabihin na ito lang yung alam ko, ito lang ang tama. Dapat po open ang isip natin lagi. Palawakin ang atin pong isipan. Diyan po tayo mag-grow. Huwag po nating limitahan ng isip natin. Minsan may nakita po ako, siguro nakita nyo to, fried ice cream. Paano mo ipa-fry yung ice cream? And yet, yun yung binibenta niya, fried ice cream. So ngayon talaga, dapat malawak ang isip natin. Dapat po, willing tayong matuto, willing tayong mag-grow, hindi po tayo nakukontento doon po sa kalaman na meron tayo ngayon. Google. Alam mo, si Google, pag naging best friend mo, doon pa lang, tatalino ka na. Marami ka nang matututunan sa buhay.
Yun ang mga katulad ko, no, na lumampas na ng 50. Ang mga bokabularyo ho namin, lumalawak na. Naintindihan na namin ng creatinine. Naintindihan na namin ng HbA1c. Alam na namin ang triglyceride. Alam na namin kung ano-ano na nadadagdag sa bokabularyo namin. Ako, pag nagpapacheck up ako, may bibigay ang doktor na gamot, i-google ko kung para saan yung gamot na yun. Nalalaman ko, okay, ito pala yung gamot na yan. Mga 2 taon na lang pala ako. So, malalaman mo kung para saan ka dahil kay Google. No, maging kaibigan po natin yan. Knowledge Channel. Maging kaibigan mo yan. History Channel. Discovery Channel. Maging kaibigan po natin yan. Di yung kaibigan natin lagi Korean novela. Diba? Telenovela. Lagi na lang ganun. Alam niyo ho ba, sa Pilipinas, pare-pareho ang storyline ng mga drama. Di ba? Pare-pareho yung storyline. Ano yung storyline? Ang storyline po niyan, minsan, isang kambal, ninakaw sa ospital, yung isang kambal napunta sa mayaman, yung isa napunta sa mahirap. Tapos, nagkakilala sila magkapatid, nagpalit sila ng lugar. Pare-pareho na yung storyline. O kaya naman, isang mahirap na babae, nagkagusto sa kanya yung isang mayaman na anak ng kumpanya, ayaw ng mga magulang nila, pinaglaban nila. Pare-pareho ang storya. O kaya naman, kapag yung driver ninyo, mabait sa'yo, siya ang tunay mong ama. Yun ang pare-pareho na storyline dito po sa atin sa Pilipinas. At isa pa, laging kapag kami nag-uusap ng gagawin, meron nagtatago, naririnig niya yung pinag-uusapan. Laging meron nakakarinig, tapos ibubulgar niya yung pinag-uusapan. Pare-pareho ng storya. Pero ang mga Filipino, nood pa rin ang nood. So ano natututunan ng mga Filipino? Drama. Puro tayo tuloy drama. Yan ang natututunan natin. So mag-invest po tayo ng oras doon sa mga matututo tayo. Magbasa tayo ng mga balita, no? Magbasa tayo ng mga dictionary. Sarap basahin yan, dictionary. Ito pala yung definition, itong word na ito. Or at least man lang po, dapat alam natin yung mga general information, general knowledge. Ano ba general knowledge? Ano ang currency sa Amerika? Di ba? Dapat alam natin yan. Baka naman, Pastor, hindi ko alam won? Di ba? Dapat mga general knowledge, mga pangkaraniwang knowledge. Ano ang capital ng Amerika? General knowledge. Di ba? Riyadh. Di ba? Washington. Di ba? Siyempre, Washington, D.C. So dapat po yung general knowledge medyo tayo dyan, well-versed po tayo dyan sa mga area na yan. Dapat po umuunlad tayo dyan po sa mga area na yan. Mag-aral po tayo. Maging techie. Kasi po, whether you like it or not, ito po mga kapatid, whether you like it or not, ang papunta po ang mundo natin sa pagiging digital. No, ngayon, ang dami ng AI. Ang dami magaganda sa Facebook ngayon Napansin niyo ba? Pati lalaki, nagpo-photolab na. Mga yearbook. Talaga naman, ang gaganda. So, minsan po, ito po, hindi ito ngayon lang. Susunod-sunod na po lahat yan. Sino ho rito yung mga senior, taas ang kamay na marunong mag-Bluetooth? Senior, marunong mag-Bluetooth? Asan? Taas ang kamay. Totoo tong question na to Senior, marunong mag-Bluetooth? Tatanong ano yung Bluetooth? Diba? Ito po yung mga bagay na kasama sa buhay mo ngayon, araw-araw. And it is utter foolishness kapag hindi po natin minaximize ito. Aralin po natin ito. It is foolishness. So isa po yan sa sign that we are a foolish person kapag ayaw natin mag-grow sa area na yan. Syempre naman, lalo naman sa Bible. No, yun po iba sa atin, matagal ng Christian. Pag sinabi, pakibukas ang Bible sa Genesis, hindi alam kung saan ang Genesis. Titignan pa sa table of contents kung saan ang Genesis. Yun ang pinakamadali sa lahat. Meron ng mga Bible book, ang hirap hanapin kasi isang page lang. Kunyari, Jude, Book of Jude. Isang page lang yun. Paglipat mo ng kabilang page, ibang book na. Mahirap hanapin yun. Pero Genesis, pag bukas mo ng cover, lampas ka lang sa table of contents, Genesis na, nahihirapan pa tayo. Minsan po, matagal ng Christian, ayaw mag-pray. Ate, ikaw naman mag-pray sa pagkain. Ayoko.
Ate, 3 taon na kitang pinagpe-pray sa pagkain, hindi ka pa marunong mag-pray. Magte-thank you ka lang kay Lord sa kakainin natin, ayaw mo pa. Dapat po nag-go-grow tayo dito po sa mga area na ito. Palawakin ang isipan, paramihin ang kaalaman, mag-grow po tayo in knowledge, mag-grow po tayo in wisdom. Isa pong sign ng kamangmangan, yung pong ayaw umunlad. Marami pa po tayong matututunan sa mundong ito. Alamin po natin kung may pagkakataon po tayo. Yun po yung number 4 na sign of a foolish person. Number 5, ikalima po na sign of a foolish person, madaling magalit. Okay? Huwag nyo nang tignan yung katabi nyo kung madali siya magalit. Pero huwag yung lilingon yung mata nyo, yung ulo nyo. Mata lang. Ganun nyo lang mata nyo. Tignan nyo sino yung madaling magalit na kakilala ninyo. No, madaling magalit, minsan nagwawala pa. Proverbs 20 verse 3. Ang marangal na tao ay umiiwas sa kaguluhan. Ngunit ang gusto ng mangmang ay laging pag-aaway. No, ang linaw po niyan, hindi po ako may sabi niyan. Ang marangal na tao raw umiiwas sa kaguluhan. Ayaw ng gulo. Merong kaunting problema, palalampasin na lang niya yon. Kaysa mag-away pa tayo, maliit na bagay, sige, sa'yo na. Alam niya kung ano ang dapat palampasin at ano ang hindi pwedeng palampasin. May mga bagay po na hindi pwedeng palampasin. Diba? Yung asawa mo, ng bababae, ng lalaki, hindi pinapalampas yan. Yung asawa mo, yung pera ninyo, ginastos sa sugal, hindi pinapalampas yan. Pero may mga maliliit na bagay na pwedeng palampasin. Nakalimutan niyang kunin sa sampayan yung mga nilaban mo, umulan. Na pwede mo naman palampasin yan. Lalo na kung minsan-minsan lang naman nangyayari. So ang tao daw po na umiiwas sa kaguluhan, ang ganda ng word na ginamit dito. Ano raw? Siya ay marangal. Isa pong karangalan kapag ka ikaw ay umiiwas sa away. Kapag ka umiiwas ka sa gulo. O kaya minsan may mga tao hindi umiiwas sa gulo eh. Bawa naglalakad siya. Tapos merong magsasabi sa kanya habang naglalakad siya, pangit-pangit naman ng nito. Wag na lang yun. Kanya, sinabi sa kanya, ang arte-arte naman ito. Habang naglalakad siya, narinig niya, ang arte-arte naman ito. Ang pwede mong gawin, hayaan mo na lang. Hindi ka naman apektado, lalo na hindi mo naman kilala yung tao. Yung iba naman na ginagawa ganito, babalikan. Ano yung sabi mo? Pag binalikan niya, ano yung sabi mo? Anong karaniwang sagot nitong kausap niya? Wala. Yung sagot, di ba? Wala akong sinabi. Pag umiiwas ka sa away, sasabihin mo, wala ka palang sinabi. Okay, akala ko may sinabi ka eh. O, diretso ka na. Pero pag sinabi mo na, hindi, narinig ko may sinabi ka. Narinig ko may sinabi ka. Hindi ka umiiwas sa away. Kapag kayo nagsabi sa iyo ng ganon, arte-arte naman ito, tapos diniretso mo, ano yung sinabi mo? Tapos itinanggi niya yung sinabi niya. Ibig sabihin, hindi niya kayang panindigan. Ibig sabihin, nagsalita lang siya na hindi siya nag-iisip. Hindi siya matapang, hindi niya kayang panindigan na sinabi niya, it's not worth it. So kung talagang hayaan mo na lang. Total, inamin na niya na hindi niya kaya. Hayaan mo na yun. Wala daw di wala. So umiwas po sa away. Hindi yun ang po-provoke ka pa ng away. Sa Facebook, ang daming parinigan sa Facebook. Lagi na lang may mga parinig-parinig. At yung mga tao naman, salo ng salo, ako to. Hindi naman siya. So lagi na lang po naiisip natin yan. Ang gusto raw po ng mangmang ay laging pag-aaway. Isang karangalan na ikaw ay walang kaaway. May kaaway ka ba? Isipin mo nga ngayon. May kaaway ka ba? May kagalit ka ba? Ba't iba kayo ng misis mo ngayon? Kung okay naman kayo, kung di kaaway mo, wala kang kaaway, ikaw ay isang marangal na tao. Pero kapag ikaw ay maraming kaaway, ikaw ay isang mangmang. Para po doon sa mga mahilig magalit dito. Sino kaya dito yung madaling magalit? Sino kaya yung magagalitin dito? May tanong po ako sa inyo. Masarap bang magalit? Ba't kinakarir mo? Ba't lagi kang galit? Pag nagagalit ka ba, ano pakiramdam mo? Ang ginhawa? Pag nagagalit ka ba, ang pakiramdam mo parang nasa langit ka? Hindi naman. Bakit lagi kang galit? Di ba pag lagi kang galit, nagsisikip yung dibdib mo? Sumasakit yung ulo mo at ang pakiramdam mo, nasa impyerno ka. Ba't lagi ka pang galit? Di ba? Paglabanan po natin yan. Pigilin po natin yung galit na yan.
Ang totoo po, yung galit na yan, iniiwasan po yan. Kasi yan ang nakaka-stress sa buhay. Ang sarap nung wala kang iniisip. No, wala kang pinoproblema, wala nakaka-stress sa buhay mo. At isa pa ho, yun nga ay sign na ikaw isang marangal na tao. So iwasan po natin ang laging galit po tayo. May kasabihan tayo sa Filipino, huwag kang maghanap ng gulo dahil sigurado makikita mo. Kaya iniiwasan po yan. Isa kong kasiraan kapag tayo po ay magagalitin. Mabuti pa magsuot ka na lang ng t-shirt eh. Nakalagay sa t-shirt, I am a certified fool kung magagalitin ka. Parang ID. So, parang binubulgar natin sa mga tao na tayo ay isang mangmang kapag wala ho tayong control sa galit natin. Kaya, ang dapat gawin, habaan ang pasensya. Naging pasensyoso po tayo. Nasa Bible din po yan. Proverbs 14:29, ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan. Pag mahinahon ka raw, pag kalmado ka daw, nagpapakilala raw na ikaw ay may pangunawa, understanding. Ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Yan, sa Bible po yan, hindi po ako nagsasabi niyan. Alam niyo po, masarap kasama yung mahaba ang pasensya. Kasi lagi naman tayong may pagkakamali. Lagi naman tayong nalilate. Lagi tayong nakakalimot, magdala ng kailangan dalhin. Lagi tayo nagkakamali, naliligaw. Masarap po yung kasama mo, kaya kang pagpasensyahan. At masarap na siya din, masarap siyang kasama ikaw dahil marunong ka ring magpasensya. So practicein po natin yan. Palagay ko po yung mga mabababa ang pasensya, yung maiikli ang pasensya, hindi ko alam eh. Minsan naiisip ko, ba't kaya may tao na mahaba ang pasensya? At ba't kaya may tao na maikli ang pasensya? Alam nyo, siguro ang dahilan, kababawan. Meron mga tao na maikli ang pasensya kasi punong-puno na ng galit yung buhay niya. Marami na siyang problema, frustrations, sakit ng ulo, maikli tuloy yung pasensya niya. No, kaya po, habaan ang pasensya, matuto pong kumalma. Kontrolin na ang galit, sabi po sa Proverbs 14 verse 16. A wise man fears the Lord and shuns evil. Ang matalino raw, may takot sa Diyos, inaalis ang kasamaan. But a fool is hot-headed and reckless. Kita niyo yung ginagamit ng mga words sa Bible to describe ang isang tao na magagalitin? A fool is hot-headed, mainitin ang ulo, at reckless. Reckless. Pagka ang isang tao po reckless, ang Tagalog natin dyan, nagwala. Nagwala siya eh. Ano winala niya? Bakit hindi nagmeron? Magalit siya eh, nagmeron. Hindi eh, galit siya eh, nagwala. Ano winala? Katinuan ang winala. Ano pa winala? Control. Yun po yung kanyang winala. Kaya kapag tayo po ay laging galit, may nawawala. May mga tao pag nagagalit, basag lahat. Basag ang TV, basag ang pinggan, basag ang bintana, basag ang salamin. May mga tao pong ganun. Lalayas ng bahay, uuwi after 3 days. No? Sasaktan ng sarili, iintog ang ulo sa pader, susuntukin yung pader. Alam niyo po, nung bata pa ako, natutunan ko yan. Ang sumusuntok naman sa pader, mga lalaki. No? Huwag kang susuntok sa salamin. Wag mong gagawin. Kasi pag sumuntok ka sa salamin, may hiwa yung kamay mo, yung mga tibo, papasok sa blood vessels mo at papasok sa katawan mo. So, wag mong gagawin yun. No? Pero ba't mo naman gagawin yon? Kasi nagwala ang katinuan po natin. So dapat po hindi tayo reckless. Lalo na yung word na nagdilim ang paningin. Lalo na yon, nagdilim ang paningin. At nung nagliwanag na ang paningin, nasa na siya? Nakakulong na. Kasi nagdilim yung paningin. O kaya nasa barangay na. O kaya nasa ospital na. Evil po yan. Kapag nagdilim ang paningin mo, hindi tao lang eh. Nagdilim ang paningin ko. Hindi. Evil po yan. Diniliman yung paningin mo. Kaya wag mo isama sa vocabulary mo yung evil ang magdilim ang paningin. Minsan po mayroong isang tatay, nakita niya yung kanyang maliit na anak, may hawak ng pako. Sinusulatan yung kotse niya ng pako. Siyempre po nagalit yung tatay. At dahil po sa galit ng tatay, sinugod niya yung anak niya, tapos meron siya kung ano man yung hawak niya, ipinalo niya doon sa anak niya. Naputol yung isang daliri ng kanyang anak. At nung itong tatay na to, nakita niya kung ano sinusulat ng anak sa kotse, I love daddy. Yun yung nakasulat.
Nung makita niya yun, na yun pala yung sinusulat nung anak niya sa kotse, grabe yung pagsisisi niya. Grabe yung iyak niya. At nung makita nung kanyang anak na naputol yung daliri, nung makita nung anak niya na umiiyak siya dahil doon sa nakita, nilapitan siya ng anak niya. Sabi ng anak sa kanya, Dad, huwag ka na umiyak. Babalik naman to, lalaki uli itong daliri ko. Lalong umiyak yung tatay. Kasi akala ng bata, lalaki yung naputol niya na daliri na ganun. Minsan po, when we are reckless, we destroy things. We destroy people. Yung mga anak ko, you should be proud. I should be proud. Kapag ginasgasan ng anak ko yung kotse, I love daddy. Pero wag na ngayon kasi malalaki na sila. Hindi na bagay. Diba? Pero kung bata, cute pa yun. Di ba? Cute yun. Lalaki na. No? O hindi na. Pero yun po, no? Minsan because of our recklessness, ang dami yung nasisira. Minsan because of our anger, ang dami natin binabayaran. Minsan nakabook na sa hotel, nakabook na yung flight, nag-away. Cancel ang flight, cancel ang vacation. Minsan may kausap kayo, business partner, nag-away kayo. Cancel yung transaction, cancel yung deal. Ang dami binabayaran. At minsan bibili ka pa ng regalo para magkabati kayo. Mas mahal yun kapag ka ganun. So, control your anger. Importante po yan because that is our fifth sign of a foolish person. Kaya pa yung panlima. Pang-anim po. Pang-anim ay tatamad-tamad. Isa pang tanda ng hangal ay tatamad-tamad o batugan. May anak ka ba na tamad? Sabay-sabay nga tayong sumigaw ng amen. Alam niyo kung may anak kayo na tamad, huwag kayong magalit sa kanila. Wala naman silang ginagawa. Diba? Ba't kayo magagalit? Nagiging paniki nga sila eh. Pag inutusan mo, hugasan mo yung pinggan. Ano sagot? Ba't ako? Ba't pala siya? Naging paniki siya bigla. Yun yung mga tamad, yun po yung pwede naman nilang gawin, pero ayaw nilang gawin. Dahil nga po sa katamaran. Proverbs chapter 6, verse 6. Ito pong sabi. Go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. Napumunta ka raw sa langgam. Kung gusto mo maging wise, obserbahan mo yung kasipagan ng langgam. At ang kabaligtaran niyan, kapag tayo raw po ay tatamad-tamad, yan daw po ay isang kahangalan, isang malaking kamangmangan. At ang kanilang motto, di bali ng tamad, hindi naman pagod. Di ba? Talino. Galing. Bakit po ba isang malaking kamangmangan ang katamaran? Isang malaking kamangmangan ang katamaran, unang-una po sa lahat, dahil walang natutuwa sa taong tamad. Meron ba kayong kilalang tamad na tuwang-tuwa kayo sa kanya? Sasabihin ba ng boss mo, wow, ang tamad-tamad mo, ipopromote kita. Hindi. Sasabihin ba ng nanay mo, wow, ang tamad-tamad mo, ibibili kita ng iPhone. Hindi. Taong natutuwa sa taong tamad. Maski ang Diyos, hindi ho natutuwa sa taong tamad. Walang nararating ang taong tamad. Pwede pa sana makarating siya ng mas mataas, kaso tinamad. Pwede pa sana mas mataas yung kinikita, kaso tinamad. Wala pong nararating, walang pag-unlad. At sa paho, ito masakit, walang dangal ang taong tamad. Pinapakain, diba, ginagastusan, ayaw tumulong, masakit. Ano po sabi sa Bible? Ano ba daw ang dapat gawin sa mga taong tamad? Mamaya, tignan po natin yan. Mahirap ang buhay ng taong tamad. Proverbs 6:10-11. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga, at paghalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirapan ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Kapag tinatamad daw po tayo, laging kulang, laging hikahos, lagi na lang salat. At ang katamaran po ay pinagmumula ng gulo sa bahay. Nakapunta na ba kayo sa bahay ng taong tamad? Ano kaya ang itsura ng bahay ng taong tamad? Siguro ang daming ipis. Siguro ang daming daga. Siguro mabango. Siyempre hindi. Kabaligtaran siyempre yun. No? Hindi mabango. Siguro madumi. Nakakalat siguro. Yung mga kung ano-anong kalat doon. At siguro kapag umuulan din sa loob ng bahay nila. Siguro yung kanilang gripo, pag natutulog ka, naririnig mo. Tuk, tuk, tuk. Siguro naririnig mo yon.
Siguro yung pintuan nila, kapag ka sinasara mo, lumalangit-ngit. Parang horror. Di ba? Ang dali-dali lang naman. Para mawala yung langit-ngit ng pinto, anong kailangan mong gawin? Wala kayong langis, kumuha ka ng mantika, cooking oil, patakan mo, 1, 2, 3. Di ba? Mawawala na yung horror na tunog. Madali pong ayusin. Di ba? Yung bubong, tumutulo, ano kailangan gawin? Chiclet. Hindi chiclet. Bulkasil. Madali yan. Madaling ayusin po lahat yan. Yung mga linis, madaling ayusin po lahat yan. Pero kapag ka po tamad, pinagmumulan po yan ng kaguluhan. Ang hirap katrabaho ng tamad. Nung college po ako, high school, alam niyo po ang ayaw na ayaw ko, group work. Ayoko ng group work. Kasi laging merong 1 o 2 papasanin mo. Laging 1 o 2 na naaalagaan mo. Parang lugi ka lagi. Tapos pagka-submission na, nagdadalawang isip kayo, sasama ko ba pangalan nila dito sa report o hindi? Sasama mo pa rin. Kasi kapag hindi mo sinama, ang tingin sa'yo ng buong klase, mayabang, madamot, ikaw pa ngayon na masama. Sasama mo na lang sila. Kaya minsan po, kawawa ang mga responsabling tao. Sila po ang laging taya. Yung mga irresponsable, sarap buhay. Pero yung mga responsable, kawawa. Sila po yung laging nagiging taya. So, tayo po, dapat po, you should earn your keep. Dapat po, kumikita. Hanggat maaari, maliban na lang kung ikaw ay sobrang bata, sobrang tanda, or sobrang may sakit. Sa panahon po ngayon, alam niyo ba, ang daling kumita sa panahon ngayon? Online lang, hindi ka alis ng bahay. Kumikita ka. Magsagot-sagot ka ng survey, pwede kang kumita. Mag-upload ka ng video mo sa YouTube, pwede kang kumita. No, ang dami yung opportunity na kumita ngayon. Yung mga luma mong damit, i-live selling mo, pwede kang kumita. Lahat po ng tao pwedeng kumita sa panahon na yon. We should earn our keep. Why? Kasi kada ikot ng electric fan na yan, pera yan. Kada tulo ng tubig sa gripo na yan, gastos yan. Kada lalabas ka ng pintuan ng bahay ninyo, gastos yan. Di mo niya napansin? Tuwing lalabas ka ng pintuan ng bahay ninyo, mahina na yung mga 500 na gastos mo. Pagkasama mo pa yung buong pamilya mo, 2,000. Laging gastos. Mag-tricycle ka man, mag-kotse ka man, laging may gastos po yan. Habang gumagastos, dapat po kumikita. Kasi po lahat ng gastos natin, kahit po hindi po tayo kumikita, kung lahat ng gastos natin, sigurado may ibang nagbayad nun. Hindi ikaw. Pero may iba na sigurado na nagbayad po noon. So dapat po kumikita po tayo. No? And dapat po labanan ang katamaran. Sino po sa atin dito ang tuwing Lunes tinatamad? Tuwing Lunes, no, pasukan na naman, tinatamad. Okay, so wag niyo na akong taas kamay ninyo. Pag tinatamad ka pala, di mag-resign. Dali-dali lang noon, di ba? Mag-resign. Ayoko, pastor. Ayoko mag-resign. Ba't ayaw mo mag-resign? Walang kakainin pamilya ko. Tama. Nung nag-a-apply ka dun sa trabaho na yon, di ba, ini-impress mo si boss para tanggapin ka? O ngayon, natanggap ka na, ano na? Nakakatamad naman. Lunes. Minsan po, mga waiter, paggabi na, pagka dinner na, nag-dinner ka, mga 8 o'clock, yung mga waiter, pumasok ka, 8 o'clock, 8:30, dun sa kanilang restaurant, nakasimangot na. Kasi naglinis na sila eh. Tapos darating ka ngayon, o order ka bigla ng pansit, o order ka bigla ng kare-kare, ang sama ng loob nila sa'yo. Habang kakain ka, ang ingay dun sa kusina na naglalagabog yung mga kaldero. Kasi gusto nila, huwag ka na lang bumili. Diba, gusto niya? Magsara na lang yung company para wala tayong niluluto, wala tayong hinuhugasan. Hindi naman pwede. No, sa paglabanan po natin, yung pong ating mga katamaran. Lahat naman tayo po, meron yan. At higit sa lahat, yung mga anak po natin. Teach our children to be diligent. Turuan po natin maging masipag yung mga anak po natin. Huwag po nating premyuhan ang katamaran sa mga anak po natin. Huwag po nating parusahan yung mga anak natin na masisipag. Naku, ulitin ko yan. Huwag nating parusahan yung mga anak natin na masisipag. At premyuhan natin yung mga anak natin na tamad. Paano nangyayari yon?
Yung anak mo na masipag, dahil masipag siya, siya na lang lagi na inuutusan. Bakit? Kasi pag inutusan mo, sumusunod. Samantalang yung isang tamad, pag inutusan mo, para ka humihila ng bayawak. Ayaw sumunod. So lagi na lang ito inutusan si masipag, lagi na lang nakahiga itong si tamad. At paglaki po niyan, si masipag, dahil masipag, uunlad. Si tamad, dahil siya ay tamad, hindi uunlad. Ikaw ngayon si magulang, si anak mo na maunlad, ano sasabihin mo sa anak mo na maunlad? Anak, may kakayahan ka naman. Tulungan mo naman yung kapatid mo. Nakabuntis na naman eh. Pagamot mo, pa-check up mo. Kawawa naman si masipag. Kawawa naman si responsable. Tapos si tamad, okay lang naman buntis ako. Tutulungan naman ako ni kuya at ni nanay. Bahala si nanay kay kuya. Minsan po yung mga anak natin na masisipag, kawawa. Sila po yung sasabihin nila, ang hirap maging responsable, ang hirap maging masipag, ikaw ang taya. Samantalang si tamad, sarap buhay. Wag ho nating gawing tamad. Wag ho nating premyuhan. Wag mong nakikita mo, tamad, putulan mo ng iPad. Putulan mo ng internet. Diba? Tanggalan mo ng internet. Alam niyo po, may na-discovery ako sa bahay namin. Basta may na-discovery po ako. Yung ginagamit namin na internet sa bahay namin, merong app. Pwede namin patayan ng internet isa-isa yung mga anak namin. Kapag tinatawag mo na, bumili ka nga ng ganito. Ayoko. Ayaw mo, patay ang internet. Pero kami lahat meron, siya wala. Matulog na kayo. Ayaw na matulog. Patay lahat ang internet ninyong tatlo. Mabubuhay yan bukas ng umaga, alas 7. Merong ganung uri ng application. Yung ibig sabihin, dapat po lumalago po yung ating nakaset up sa internet sa bahay namin. Nakaset up ang internet 9:30 ng gabi. Mamamatay internet nila. Kami buhay. 7 ng umaga, makaka-internet na. Biyernes ng gabi hanggang alas 12 yung internet nila dahil wala namang pasok ng Sabado. Pero Sabado ng gabi dahil may church, patay uli internet nila na 9:30 ng gabi. Dapat po gumagawa tayo ng paraan para yung mga anak po natin madisiplina po natin. Ang hirap talaga. Lalo po sa panahon ngayon, yung mga Gen Z sa panahon ngayon, mahirap po talaga na magdisiplina. Pero dapat po, umuunlad po tayo para wag po silang lumaki ng mga tamad. Sabi po sa Bible, ang tamad, ang dapat gawin ay gutumin. 2 Thessalonians 3, verse 10. Okay, sabay-sabay tayo ha. Lakasan natin ha. 1, 2, 3. Huwag pakainin ang mga tamad. Amen! Pagkatapos po ng worship natin ngayon, punta po kayo sa National Bookstore, bumili kayo ng kartolina, o Manila paper, tsaka pentel pen, sulat niyo po yan, malaki. Ipaskel ninyo doon sa sala ninyo. Paskel niyo doon sa pader ng bahay ninyo. Para po ma-remind tayo lahat na hindi ho pinipremyuhan ang mga tamad. Yan. Okay, parang tuwan-tuwa yung mga nanay sa akin dito ngayon. Parang gusto niyo akong kurutin sa pisngi. Parang gusto akong bugbugin ng mga anak nyo. So yun po yun. Pero hindi lamang naman po sa bahay itong katamaran na to. May Kristiyanong tamad. Yan. May Kristiyanong tamad. At katulad po nung anak na batugan, yung Kristiyanong, minsan ba, mapapansin mo, yung anak na batugan, siya pa yung malakas kumain. Minsan, yung mga Kristiyanong tamad, siya pa yung malakas humingi sa Diyos. Siya pa yung, Lord, pengin ito. Lord, pengin ganyan. Tamad mag-church, tamad mag-pray, tamad magbasa ng Bible, kung ano-ano hinihingi. Tapos pagka hindi nakuha yung hinihingi, masama pa loob sa Diyos. Salbahay pa ang Diyos. Sipagan po natin, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, sipagan po natin ang paglilingkod sa Panginoon. Tulad po ngayon, Sunday morning, kung wala naman ho talaga tayo mga emergency, kung wala naman talaga mga dahilan na valid, at palagay ko po sa edad natin, alam na natin kung anong valid, tsaka hindi valid. Hindi valid yung ginabi ka ng panonood ng movie kagabi. Hindi ho valid 'yun. Hindi valid na nagbabad ka ng labada kasi kagabi, Sabado, kaya lalaban mo ngayong Linggo ng umaga. Hindi ho valid 'yun. Ang valid po, lumindol. Ayan. Di ba kang dahil lumindol. Alam na natin yung valid. May sakit ka, out of town ka, meron kang work talaga na hindi may iwasan. Valid po yan. Sipagan po natin yan. At pangako ko po sa inyo, hindi kayo magsisisi.
Pag naglingkod tayo sa Diyos, hindi po tayo magsisisi. Sigurado po yan. At panghuli po, no, pampito. Isa pang tanda, panghuling tanda ng isang hangal. Actually, marami po ito. 7 lang po yung pinili natin mula sa Book of Proverbs. Pero marami pa po ito. Pampito, ang isang hangal, a fool repeats his foolishness. Inuulit-ulit ang kanyang kamangmangan. Proverbs 26 verse 11. As a dog returns to its vomit, no, yaki naman itong example sa Bible na to. So a fool repeats his folly. Kung paano yun daw aso, sumuka na, binalikan pa yung suka niya, kinain pa uli. Di ba gross? The gross naman sabi ng Bible na yan. Pero parang ganun daw po tayo. Kapag ka binabalik-balikan natin, alam na nga natin na mali, binabalik-balikan pa natin. Di ba kayo nagtataka? Minsan may mga tao, nabudol na naman. At mabubudol pa uli. Siya pa rin yun. Di ba tayo nagtataka? Pag mayroon nagkwento, nawala cellphone ko eh. Susunod, siya pa rin yung magkukwento. Nawala na naman cellphone ko eh. Meron magkukwento, binastos siya. Susunod, sasabihin niya, binastos na naman siya. Bakit ganun? Paulit-ulit. Dapat po, natututunan na po natin yon. Alam na po natin na hindi po pwede yung ganun. Kailangan po natin kumawala sa ganung uri ng sitwasyon. Nabarangay ka na dati dahil sa chismis. Tapos mababarangay ka na naman dahil na naman sa chismis. Dapat po, kumakawala na po tayo dyan. Sa mga mag-asawa po dito, napansin nyo ba? Pare-pareho pinag-aawayan ninyo. Diba? May pattern ang away ng mag-asawa. Minsan nag-aaway sa labas. Alam nyo kung ano pattern ng pag-aaway sa labas? Yung question na, saan tayo kakain? Yun, ang laging pinagmumula ng away. Saan tayo kakain? Sasabihin ng babae, ikaw, kung saan mo gusto. Sasabihin ng lalaki, di sa Chinese food. Sabihin ng babae, Chinese na tayo kahapon eh. Di mag-Italian tayo. Sawa na ako sa Italian, sabihin ng babae. Mag-Filipino naman tayo. Filipino food na nga sa bahay eh. Akala ko ba sabi mo ako bahala? Oo, ikaw bahala, wag lang doon. Saan pa? Lagi na lang yun, yung mga pinag-aawayan po, pare-pareho. Lagi yung may pattern. Ano pang pattern? Nag-PM si Mrs., hindi nag-reply si Mr. agad. Yun, lagi ang tanong. Yun lagi ang pattern. Hanggang mamaya, nagmi-miss call na. Mamaya, uuwi si Mrs. Galit na. Hindi alam ni Mr. kung bakit galit. Yung pala, hindi nag-reply. Meron po akong counseling dati. Counseling, nag-aaway yung mag-asawa. O, ano pinag-aawayan nyo? Pastor, itong asawa ko eh. PM ako ng PM. Hindi nagre-reply. Nakakasampung PM na ako. Hindi nagre-reply. Sabi ko doon sa lalaki, ba't naman di ka nagre-reply? Pastor, taxi driver ako eh. Nagdadrive ako. Sabi ko kay Mrs., yun naman pala, nagdadrive naman pala yung asawa mo, kaya hindi nagre-reply. Sagot ng babae, pwede naman siya huminto para mag-reply. Hihinto ka pa talaga para mag-reply. Minsan po, ganun yung makikita mo yung pattern. So, we should not repeat our foolishness. Yung mga pagkakamali natin, dapat po hindi na po nauulit po. Yan. You know, experience is the best teacher. Na-experience mo na mali pala pagka ganyan. So dapat natututo na po tayo. Totoo po yan. Experience is the best teacher, but napakamahal ng tuition sa University of Experience. Sobrang mahal. Para matuto ka, kailangan mo masaktan. Minsan kailangan mo magbayad ng malaki. Minsan kailangan mo, nabudol ka 20,000. Meron nag-text sa'yo, may nag-PM sa'yo, magpapadala ako sa'yo ng 20,000 ha, magpapadala ako ng pera sa'yo ha, sa GCash mo. May darating sa'yo na code. Pag dumating yung code, padala mo sa akin ha. Papadala mo naman sa kanya, ubos, yun naman ang GCash mo. Natuto ka, at susunod, may magloloko na naman sa'yo, pag hindi ka pa rin natuto, naloko ka pa uli, bayad ka na naman ng panibagong tuition sa University of Experience. Huwag ho natin sayangin yung po mga natututunan natin. Matuto tayo, sana hindi na sa experience mo, sa experience pa lang ng iba. Matuto na po tayo para makatipid po tayo. Huwag po natin sayangin yan. Let us learn from our mistakes and let us learn from the mistakes of others as well. So, as we close ngayon pong gabi na ito, I hope ito pong 7 na ito, no? Ulitin natin itong 4 na ito.
Ito pong apat na nabanggit natin ngayon po umaga. Yung ayaw sa karunungan, ayaw umunlad. Number 4, na sign of a foolish person. Yung pong madaling magalit at nagwawala pa. Number 5 yan. Pang-anim, yung mga tamad. At yung pang-7, yung inuulit yung kanyang foolishness. Sabi po sa Proverbs 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Tingnan niyo po ito ha. Tingnan niyo po yung drift nito. Kung ang pagkatakot sa Diyos ang pasimula ng karunungan, may takot ba tayo sa Diyos? Meron, di ba? Kaya nga tayo nandito, may takot tayo sa Diyos. Ibig ba sabihin yan, dapat tayo parunong ng parunong? Kasi kung the fear of the Lord is the beginning of wisdom at may takot ka sa Diyos, ibig sabihin, parunong ka ng parunong ng parunong. Ibig ba sabihin, yung mga tao nagsasabi na may takot siya sa Diyos, ay dapat wise? Yes or no? Yes. So yung mga tao nagsasabi na sila ay may takot sa Diyos, pero hindi wise, kung hindi kabaliktaran ng wisdom, fool. Totoo kaya yung declaration na may takot siya sa Diyos? Baka po hindi. So, ang totoo pong may takot sa Diyos ay nagiging wise. At ito po yung challenge sa atin pong lahat. Yung po mga natututunan natin ngayon, diba, nagpunta tayo sa church na to, namasahe ka, nagbihis ka, naligo ka. Sana po yung mga natututunan natin dito, magamit natin para maging wiser po tayo. As a Christian, bilang mga anak ng Diyos, sa ating salita, sa ating mga gawa, sa ating buhay, that we will become wiser. Manalangin po tayo. Ama namin, salamat po sa inyo, sa mga salita mo na inyo pong pinahayag sa amin ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, sa hamon na ibinibigay po niyo sa amin na kami po ay maging marunong, kami po ay maging wiser, Panginoon. At Lord, sana nga po ma-achieve namin yun sa tulong mo at sa tulong po ng banal na Espiritu. Patuloy ka po nawa, Panginoon, na mangusap sa aming mga puso. At nawa, Lord God, ang buhay namin, makita po namin na sa aming salita at gawa, sa bawat araw, sa mga decisions na ginagawa po namin, makita po nawa ang touch of wisdom coming from the Holy Spirit. Thank you, Lord God, for this morning. We praise you in the name of Jesus. Amen. Amen.